Sa pagpapatuloy po ng ating programa dito pa rin sa Bangon Bayang Mahal, sa bagay tinututukan pa rin natin ito pong epekto ng sigalot kaguluhan sa pagitan ng bansang Israel at ng Iran. Hindi lamang sa kanilang mga bansa, hindi lamang sa kanilang mga mamamayan, hindi lamang sa mga foreigners na nagtatrabaho at naninirahan sa dalawang bansa na including our overseas Filipino workers, kundi ang epekto nito sa ekonomiya sa buong mundo. Particular dito sa atin. Ano po ang epekto nito sa atin at sa buong mundo? Ngayon lamang po ngayong araw na ito, sipa ang presyo ng produktong petrolyo. Makakaasa pa ba tayo ng mas mataas na presyo sa mga susunod na linggo? Habang patuloy pa rin ang sigalot na ito sa pagitan ng Israel at Iran. At maaari pa ba itong lumawak pa sa iba pang bansa? Baka may sumama pang mga ibang bansa dyan. Ay lalo na. Alamin po natin mula sa ating Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Bato. Magandang umaga, Dr. Michael. Dr. Mike, si Ray Sampang ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga sa iyo, Ray, at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Alright, Dr. Bato, alam ko nakasubaybay ka rin dito sa nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran. So, itong tinitingnan natin, epekto globally, sa economy globally, at particularly dito sa Pilipinas. Ano bang nakikita nating epekto nito? Kasi ngayong araw na ito, oras dito sa Pilipinas, nagtaasa na ang presyo ng produktong petrolyo, gasolina, diesel, at kerosene. So ano po nakikita natin? Can we expect more from this bukod sa pagtaas ng oil prices, inflation, supply chain, at sabihin natin mga investments na rin? Maapektuhan ba ito, Dr. Batu? I think, Ray, we have to understand also the context. Kasi in the past, ang sigalot dito is pagitan ng Israel at ng mga proxy ng Iran. Ngayon, yung kanilang sigalot ay direkta na. Direkta na sila nag-aaway ngayon. That's the difference ngayon kaysa noon. And since direkta na sila nag-aaway, and Iran is considered to be one of the biggest producers ng LNG and petroleum in the world, any attack halimbawa sa mga oil production facilities in the region will have an impact dun sa supply ng produktong petrolyo. And of course, downstream, magkakaroon ng impact ito sa inflation. Magkakaroon tayo ng epekto sa pagtaas ng presyo ng bilihin, lalong-lalo na sa mga industriya na nakadepende sa produktong petrolyo. Isa pang dito inaabangan din, Ray, is yung posibilidad na magsara yung Strait of Hormuz, kasi dyan dumadaan yung maraming mga tankers na papunta sa Asia, kabilang ng Pilipinas. And alam naman natin na we are very dependent sa imported petroleum. At pag nagkaroon ng disruption sa supply, definitely magkakaroon yun ng impact sa supply sa ating bansa at sa inflation, magtataas ang presyo. But may dagdag ko rin, Ray, meron din impact ito doon sa posible na kapag ka nagkaroon ng mas widespread na conflict, halimbawa may mga ibang bansang makisali, magkakaroon ito ng impact sa ating mga OFWs. For example, sa pagsisend ng mga remittances, magkakaroon ito ng impact sa remittances na papasok dyan sa Pilipinas. And who knows, if the conflict becomes escalated, mas maraming bansang makisali, baka magresulta din ito sa mga OFW deployment bans na nakita natin in the past. Halimbawa, nung panahon ng digmaan sa Iraq, we've seen OFW deployment bans. So, itong iniiwasan natin mangyari. But it seems to me na itong conflict na ito ay limited po lamang sa Israel at sa Iran. Hindi pa nakikisali yung ibang bansa. If there's any consolation to this, ito yun. Mukhang limited lang yung scope ng conflict na ito. So, yung mga balita sa social media, maging sa international news wires na probably, ito sinasabi ko, hindi ko naman kinoconfirm ito, but probably, parang meron tulong na rin nakukuha ang bansang Israel from the US. So, wala pa tayong confirmation doon. Well, kasi ganito yan, Ray. If Iran, for example, attack any of the US facilities, yung mga military bases nila in the region, that might push the US to enter into the conflict as well. Pero sa ngayon, ang ginagawa kasi ng US dito is base nga sa nabanggit mo, indirect yung pagbibigay nila ng assistance sa Israel to defend itself, and then also to attack Iran. So kumbaga sa ngayon nakikita natin, Ray, limited pa rin even the US, it seems to us na nakasali siya pero hindi siya direktang kasali So limited pa rin siya between Iran and Israel. Ang iniiwasan natin dito, Ray, is mag-involve na yung mga ibang bansa. Halimbawa,
pagka inatake yung mga facilities ng US sa Saudi Arabia, for example, that Nako, might involve Saudi Arabia. Alam naman natin, bilyon-bilyon ng ating mga kababayan na nandun sa region. Maapektuhan yan. Alright, sige. Siyempre, Saudi Arabia, napakalaking volume na pinoproduce niya. Pero ang Iran kasi is also an oil-producing country. Pero hindi yata ganun kalaki. I think 2% lang ng total. 2 million barrels ang kanila na po-produce compared sa ibang mga bansa sa Saudi Arabia. Mr. Bato. Tama ka dyan, Ray. Bagamat maliit ang produksyon ng Iran kumpara sa kanyang mga kapitbahay, pero yung geographical location niya kasi tsaka yung proximity niya dun sa mga bansang malalakas ng produksyon ng produktong petrolyo makes them also an important player in terms of geopolitics. Kagaya nga na nabanggit natin kanina, it shares a border sa Persian Gulf, kabilang na yung Strait of Hormuz na doon dumadaan ang napakaraming tankers. So any disruption dyan sa lugar na yan, nagkaroon ng blockade dyan, magkakapuno ng epekto yan sa napakaraming mga bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Alright. Will this possible effect, itong plano, no? Although hindi pa sinasara, pero talaga may threat na isara itong Strait of Hormuz, will this force itong iba pa nating mga itong ibang mga bansa na paitingin yung panawagan sa Israel at Iran to de-escalate para hindi na lumala ito at makaapekto pa sa global economy? Tama ka dyan, Ray. Diyan napapasok yung leadership ng mga bansa, ng mga malalakas, kagaya ng Estados Unidos, ng European Union, to sit with Iran and Israel for a negotiated peace tutong sa dalawang bansa ito. Kasi ang kinakailangan natin, Ray, sa ngayon is ma-de-escalate yung sitwasyon. Kasi it seems to us in the last 3 days, it kept escalating. So kumbaga mas marami ng casualties ngayon ang nakikita natin, parang lumalala. Ang iniiwasan natin dito is maging involved na rin yung ibang mga bansa. Kaya ang kinakailangan dito, yung ating mga world leaders, they need to sit down with Iran and Israel to discuss kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Matanong ko lang, Dr. Bato, if you have any figures na available, kung ano po yung meron, gaano ba kalaki ang mawawala sa global economy kapag ito ay hindi tumigil at lalo pang nag-escalate hanggang sa susunod na mga araw? Well, here's the thing, Ray. While I do not have an exact figure to share sa ating mga kababayan, but what we do know is that if this conflict keeps getting much worse, mag-escalate siya na mag-escalate, it will result into a global economic slowdown. In fact, ang prediction na nga ng mga economists is that magkakaroon talaga ngayon ng slowdown sa global economy as a result of the restrictive and protectionist trade policies ng Estados Unidos. Mga nakita na natin, nag-introduce sa mga taripa. And now this conflict in the Middle East will also add to this situation na nakikita natin. So for sure, magkakaroon ng pagtumal sa paglago ng global economy. At syempre dahil ang Pilipinas naman po, we are a small open economy, nakikipagkalakalan tayo sa mga iba't ibang bansa. So anything that happens sa buong mundo may impact din sa atin. So kapag nagkaroon ng pagtumal ng paglago ng global economy, mata-translate yan sa atin at makakaroon po yan ng epekto sa ating bansa. Now, in terms of the exact loss, halimbawa sa GDP per capita, well, we cannot really give an accurate prediction at this time kasi nga there's still a lot of uncertainty, Ray. So what if, for example, itong conflict na ito, next week tapos na. Nagkaroon na ng settlement, nagkaroon na ng negosasyon. Hindi natin masasabi yan. Baka posible ka. Magkaroon na ng kapayapaan or baka lumala pa yan. So there's a lot of uncertainty sa ngayon which makes giving these estimates difficult, Ray. Yun. Alright. So sana nga po ma-de-escalate na, matapos na. Ika nga yung pong mga level-minded persons dyan, officials, at makinig na rin yung dalawang panig para matigil na ito sapagkat besides the global economy, ang tinitignan natin dito, Dr. Bato, is yung lives lost dahil dito sa palitan ng airstrikes na ito. Lives, civilian lives, na wala namang kinalaman doon sa militar away na yan. Ang daming nasasawi sa panig ng ng Iran, mahigit 200 na, approaching to 300 ang casualties nila. Sa Israel, lagpas na ng 10, nasa 15 na yata last figure. At marami rin ang sugatan. So maraming salamat po, Dr. Bato, sa oras sa ibinigay niyo sa amin dito sa ating programa. As usual, we appreciate your professional insights and details on this matter. Thank you very much, Dr. Bato.
Thanks for having me, Ray. Thank you. Ang ating pong Filipino-Canadian economist, Dr. Michael